So, ayun, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is January 11, 2023. So, ngayong araw gusto kong samantalahin yung pagkakataon na batiin ng isang maligayang kaarawan sa aking kapatid. Ngayong araw is dinigurita ng kapatid ko yung kanyang kapanganakan. So, ayun. Ngayong araw is dadako tayo sa panibagong topic ng ating devotion or panibagong Bible verse na ating tatalakayin. Ang Bible verse na ating tatalakayin sa araw na ito is Psalm chapter 86 verse 15. So, ano nga ba yung sabi dito? But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Sa Tagalog, ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sa tapat na pag-ibig at katapatan ay sagana. So, ayun, di ba? Yung sa Bible verse pa lang na pinasa natin, makikita pa lang natin kung gaano kagaling si God, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ano yung katapatang meron siya sa atin, yung hindi siya nagagalit basta sa atin kahit sobrang nating makasalanan, yung ang dami niyang blessing sa atin, kahit na marami pa tayo magkakamali, na kahit isipin natin na hindi tayo karapat-dapat dun sa mga blessing din, pero hindi pa rin siya nagsawang bigyan tayo. So, ayun, para lumawak yung ating devotion o yung talakayan, tayo ngayon ay dadako sa ating Bible verse. Ang una sa dadako tayo ngayon sa ating teaching. So, ang una sa ating teaching is prayer should contain worship and adoration. Yung pag-pray natin is pwedeng gawin niyang pag-worship or adoration. Yung worship, di ba, yung sama-sama tayong pag-pray kay God, tinataas yung pangalan niya. Yung adoration is yung namamanga tayo na si God ang Panginoon, gracious God, namamangha tayo sa Kanya. So, sa pangalawa, God's character is unchanging. Pag ang Panginoon nangako yan, yung mga pangako niyan, yung mga salita niyan, ganun pa rin yun kahit lumipas yung panahon, hindi magbabago yan, unchanging. Si God is unchanging, hindi nagbabago yan. Yung mga pagmamahal niya sa atin, yung faithfulness niya, hindi magbabago yan. Pangatlo, Christian life means experiencing God's character. Yun, bilang simula naging Kristiyano tayo, na-experience natin kung ano ba yung buhay na meron si God. Hindi naman totally na yung buhay ni God is yung na-adapt na natin, kasi si God talaga wala siyang kasalanan, napakagaling niya, God siya. Pero kumbaga yung mga blessing, yung mga ugali is unti-unti natin itong na-adapt. So, sa ating application, start your prayer with adoration. Yung simulan natin yung mga panalangin kay God, yung pakiusap natin kay God sa adoration. Kaya, sambay natin siya, tingalain natin, kilalanin natin siya, kung sino ba yung kinakausap natin. And, magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya habang tayo nagdadasal, habang tayo nakikiusap sa Kanya. Sa pangalawa, hold on to God and changing His character. Yun, kumapit lang tayo, kumbaga kapitan natin si God, yung Diyos na hindi nagbabago. Kapitan natin yung mga pangako niya, yung mga salita niya, kung sino siya. Kapitan natin kung anong meron siya, at magkaroon tayo ng malalim na pagsasama sa Kanya. Pangatlo, last, ask for more goodness. Yun, humiling tayo kay God ng maraming pagpapala, kabutihan sa buhay natin. Kasi bibigyan ni God yan kung hilingin natin sa Kanya.
So, sa ating discussion, what is the connection between God's character and our spirit? So, ayun, sa ating talakayan or sa ating mga kasagutan, please answer sa comment section para naway may matutunan yung mga makakabasa, and at the same time, makapag-share na din tayo ng Word of God or yung mga experience natin kasama siya. Sa ating prayer, Lord God, you are the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. You give grace to all who can upon you. That is why I am here. I want to receive your grace. Father, I ask for more your goodness, for your good. Let me experience more of your grace, for you are gracious. In Jesus' name, Amen. So, ayun, natapos tayo sa ating talakayan ngayong araw. Naway may natutunan tayo. And maraming salamat po sa inyong panonood. God bless to all.